Nagsundalo dahil yung mga benepisyo. Yes. Kailangan, gusto niyang ma-avail yung mga benepisyo. Kasi bago siya magsundalo, may iba siyang mga ginawang trabaho bilang isang breadwinner. Yes. Na talaga namang sububok sa kanya at sa kanilang buong pamilya. Yes. Ano-ano yung mga trabaho na pinasok mo bilang isang breadwinner? Ano po, since high school pa lang po, hindi po ako namimili. Kumbaga, since galing po kami sa broken family at nakita ko po yung sitwasyon ng buhay namin, kumbaga, wala naman pong nagsabi sa akin na, ikaw yung magiging breadwinner. Pagdating ng araw, ikaw yung sasagot ng mga kakainin natin. Wala pong nagdikta sa akin. Paano ka naging breadwinner? Pero po, nakita ko po yung hirap ng buhay. Anim Nagkusa po ka. kaming magkakapatid. Nakita ko po yung lola ko. Kada umaga po, madami po kami magkapatid, 6 po. Binibilang niya po yung barya. Yun po talaga hindi ko makakalimutan na yung baon ko po is 10 pesos. Tapos po, sakto-sakto lang po yun para sa amin po. Wala na pong matitira. Pang 5 po sa 6 na magkakapatid po. Bakit sa'yo napunta ang responsibilidad? Ako lang po yung nakatapos ng pag-aaral sa aming 6 po na magkakapatid po. Anong nangyari din sa mga nauna? Typical po na walang kaya po sa buhay. Hanggang high school na lang po and then mag-aasawa. Hindi sila Kumbaga po, nakapag-aral typical. dahil sa Kapamilya ba agad? inyong sitwasyon Yes na po. pinansyal. Dahil before po is si Lola, maliit na pension lang po ni Lola yung bumubuhay po Ba't sa ikaw amin. nakatapos ka? Bata pa lang po ako talagang minindset ko na po na ayoko pong tatanda si Lola na ganun. Kumbaga hanggang pagtanda po ni Lola is talagang siya po yung bubuhay sa aming lahat. Kasi ever since po talaga is maliit na pension lang po yung inaasahan ni Lola. So ano nga yung mga... Yes. Parang nagmarka sa kanya yung pagbibigay ng barya na sakto. Yes, Parang po. sabi mo na, ayaw mo na maulit Bago yun. po ako pumunta sa school, parang iniisip ko na yung binigay po sa akin ni Lola, sakto. Paano pa po yung bukas? Ganun po. Kumbaga parang papunta pa lang po ako sa school, ganun na po yung mindset ko na, paano yun? Sakto na yung binigay sa akin ni nanay. Parang sabi ko, hindi ako papayag na ganun yung buhay, sitwasyon ng buhay namin hanggang ano po. So ano yung mga pinasok mo ng mga trabaho? High school po ako, pumasok po akong kasambahay. Naglilinis po ako ng bahay, may kayang pamilya po, and then uuwi po ako. And then po, nagbantay din po ako sa Green Hills po. Usap po nun yung mga Anong jelly binantayan mo sa Green case. Hills? Na as tindera po. Usap po nun yung mga jelly case, ganyan. Taga-abot-abot pa lang po. Kasi that time, 100 pesos po yung bayad sa akin. That time po, minor pa po ako, so taga-abot-abot lang po. Yung nanay po ng classmate ko yung kumuha po sa akin doon. Sa sipag ni Christine, no? Halos lahat ginawa mo talaga. Kasi hindi ka magiging breadwinner kung wala kang bit-bit na sipag eh. Di ba? Determinasyon. Kasi nga, di ba yung iba, kaya nga, di ba para pag sinabi, kung hindi na kaya ng magulang, di ba ang inaasahan mo sana yung panganay? Oo. Pero sila yung, hindi sila walang pagkukusa. So kung sino talaga yung pinakamasipag, sino yung may pagkukusa at 'di ba, yung tatanggap, siya na ang magiging breadwinner, 'di ba? So habang nag-aaral siya, nagtatrabaho pa rin Yes. siya at a young age. Siya nang porsigido talagang makatulong sa family. Tsaka hindi siya pumayag, 'di ba? Yes. Kasi Ayaw niya, no? lahat naman silang magkakapatid, pareho ng sitwasyon eh, 'di ba? Dahil lahat naman sila anak ng magulang nila na walang pera. Pero siya, hindi siya pumayag na hindi siya magtatapos. Oo. Pinili niyang ibahin ang kwento ng buhay niya. Yes. Pero sino nag-convince sa'yo na magsundalo? ako, kasi nakita ko sa Green Alam mo, Hills. bilib ako sa'yo. Kasi Nabentahan niya kasi ako ng jelly at jelly case. Oo. Pero wala nag-convince sa'yo na magsundalo Wala ka? po talaga. Ang tanong ko ito, di ba medyo delikado ang pagiging... may panganib, di ba? Pag ikaw ay sundalo, hindi ka ba natatakot doon? Hindi po. Kasama po yun sa sinumpaang tungkulin sa bayan. Klase, no? Yung husay. Hindi lang po. Pero kasi wala nang mas nakakatakot pa dun sa pag-aalala kung may kakainin ng pamilya mo bukas. Yun ang pinaka nakakatakot na iniisip ng napakaraming Pilipino araw-araw. Anong ulam namin bukas?
bukas. At paano buhayin ng pamilya. Diba? Yan ang importante. Yun ang kasi. nakakatakot. Yung enrollment, nakakatakot yan eh. Yung bayaran sa eskwelahan, nakakatakot yan. Kuryente. Pero nakakatuwa siya kasi success story din siya. Totoo. Bilang isang breadwinner na maraming pinagdaanan, maraming pinasok, ang dami niyang na-achieve din para sa kanilang pamilya. Yun nga, unang-una para sa kanyang sarili, napatapos niya ang sarili niyang mag-aral. Tama? Ano-ano pa yung mga na-achieve mo para sa family mo? Hindi lang siya Dahil nagtapos. I mean, aside from graduating, magna cum laude. Diba? Yun talagang... Oo, tamo. talagang Alam ni Pops yun, pero hindi niya alam na ito yung totoong sundalo. Iba yung pinili niya eh. Huwag mo siya Number ano three. Pero alam mo. Ano nalaman ni Pops yun, hindi niya nga alam to. Ngayon, Kasi nabasa sa ma-miss Kilatis. out yun. Sa Kilatis. Ngayon, marunong na siya. Kabilatis. Diba ang galing, Miss Pops? Hindi lang basta graduate, diba? May distinction, diba? May honors. Magna cum laude. Yes, yes. Anong kurso mo? AB Psychology din po. Hindi criminology. Hindi, psychology. Psychology. Hindi psychology. Magna cum laude. Grabe naman. So, nagtatrabaho siya, pero nag-concentrate talaga siya sa kanyang Daan po pag-aaral. sa pagsisikap. Kasi po, scholar po ako noon. And then kapag bumagsak, lower than 1.75 po yung grade. Mawawala ang scholarship mawawala mo. ang scholarship po. Kaya talagang pinilit ko pong pagsabay-sabayan. Pinag-usayan mo talaga. Determination talaga. Galing, galing. And focus para sa kanyang pamilya.